Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Magandang araw sa lahat ng mga kaibigan. Narito po tayo sa isang special na episode. Ating pagtatalakayin ang isang subject, IMS Islam, Misconceptions Answered. Bago po tayo magsisimula, let us invite the presence of the Lord with a special prayer. Let us ask Brother Solomon Tumagi to lead us in prayer. Mahabaging Diyos, Ama namin na nasa katasan sa mga langit, sa oras na ito po kami ay lumalapit sa inyong banal na presensya. Taos pusong nagpapasalamat sa mahalagang layunin na aming gagawin ngayon upang talakayin ang kasaysayan ng inyong iglesia. Panginoon, gabayan niyo po kami at giyahan sa pamamagitan inyong banal na Espiritu upang aming may sagawa ito na naaayon sa inyong banal na kalooban at ang katotohanan na nais naming ipaabot sa maraming mga tao ay aming maisagawa na malinaw at maunawaan ng mga kapatid at mga kaibigan na manood at makinig nito. Patawad po ang aming mga kasalanan, tanggapin nawa ang aming mga kahilingan, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po'y magtatalakay sa mga misconceptions between the IMS Islam General Conference or International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement. Meron silang maraming paratang sa Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference o kaya misconceptions kasi walang tamang ebidensya o kaya hindi akma-akma na mga rason na dapat nating matanggap. Kaya ang tanong ko, Brother Solomon, dapat ba natin malaman itong mga misconceptions? Ano kaya ang purpose o ano kaya ang benefits na makuha natin kung magtatalakay tayo sa mga misconceptions ng Seventh-day Adventist Reform Movement International Missionary Society? Ang yung misstatements, yung misconception ay napakalaking pangdaya sa isipan ng marami. Madadaya, ma-misguided ang mga tao sa pamagitan ng pag-misstate or misconceptions sa mga, lalo na sa mga record ng kasaysayan. Katulad sa ginawa ni Satan, di ba? Ginamit ni Satan yung salita ng Panginoon pero it is a misconception or misstatement ang kaniyang pamaraan. So, dito ngayon sa ating experience or kasaysayan ngayon sa iglesia, maraming misconceptions na ating nakita na ipinahayag itong ating mga kasama o mga kaibigang International Missionary Society. Well, bago tayo magpatuloy, meron tayong pambungad sa Spirit of Prophecy. So, let us ask Brother Solomon Dumagi to read those things from the Bible and Spirit of Prophecy. Okay, mga kapatid, tayo po ay binabalaan ng Panginoon. Mayroon tayong mga guide sa Bible at saka Spirit of Prophecy. Una, nais nating ibahagi ang 1 Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16. Ang sabi po dito sa wikang English, "But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear, having a good conscience, that whereas
They speak evil of you as of evildoers. They may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Brother Solomon, meron bang pagkakataon na yung mga kaibigan natin, mga IMS, ay nagsalita ng evil things against the Seventh Adventist Reform Movement? Napakarami, no? Ever since sa pagsimula, no, ng kasaysayan ng IMS at saka ISDARM, yung mga leaders ng IMS, yung talaga ang kanilang ginagawang accusation, false accusation against us. Lagi tayong na-accuse na we are rebels, tayo'y bagong tayo o bagong katag na organisasyon. Si Nicolisi nagawa ng kaniyang sariling reform movement. At sabi pa nila, tayo po ay 1951 movement. Oh, totoo, 1951 movement. Doon po sa Central America, nagpunta ko doon, nagsabi sila sa Spanish, sabi nila, Brother Solomon, Nicolisi, no come carne, no cocina durante Sabado, porque rebelde, no hay salvación. Oh. Na Tagalog, si Brother Nicolisi ay hindi nagluluto ng pagkain sa araw ng Sabado, hindi daw kumain ng karne, Pero porque rebelde, wala po, walang kaligtasan. walang kaligtasan. Grabe Masakit maghatol. yan, di ba? Oh, matindi maghatol. No? Pero dapat ba tayo magalit? Hindi. Ayon sa versikulo na ito. Oh, sabi dito, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed. Mapahiya sila. That falsely accused your good conversation in Christ. Now, additional, no, sa Spirit Prophecy, bakit natin ginagawa ito, no, itong ating paglilinaw, no, sa mga bagay-bagay, kasaysayan ng ating iglesia, sapagkat ito po ang sinabi sa Testimonies Volume 5, 136. It says here, now is the time for God's people to show themselves true to principles. When the religion of Christ is most held in contempt, when His law is most despised, then should our zeal be the warmest, and our courage and firmness the most unflinching, to stand in defense of truth and righteousness when the majority forsake us, to fight the battles of the Lord when champions are few. This will be our test. So, ibig ba sabihin, Brother Solomon, na tayo ay dapat matakot? No, hindi tayo dapat matakot. Pero hindi tayo naghahamon. Lagi tayong hinahamon eh. At sabi nila, takot daw tayo, haharap sa kanila. Dapat ba tayo mag-stand for the truth? Yes, kailangan nating idepensa. No? Idepensa ang katotohanan. Sabi, we must stand in defense of truth and righteousness even if the majority will forsake us. So, kung mayroon mang panahon na dapat tayo titindig, haharap sa mga kaibigan natin o mga tao na Sira. baba sa prinsipyo ng Panginoon. Ngayon po ang panahon na dapat tayo titindig at magdepensa sa I-defense. katotohanan ng Panginoon. So, yun ang ating naintindihan dito sa Testimonies Volume 5. Now, sa Selected Messages, Book 2, page 56, paragraph 1, sabi po, faith in a lie will not have a sanctifying influence upon the life or character. No error is truth or can be made truth by repetition or by faith in it. Minsan, Brother Solomon, yung yung error, kung palagi nating inulit-ulit, binalik-balik, sa katagalan, magiging Yun na. Yun na sa nga. pakikinig ng mga tao, yung error na often repeated, magiging truth, di ba? Totoo Pero yun. hindi yan dapat mangyari, no? Maraming punto, Brother Ruli, maraming puntos ngayon na ating nakita sa pangangaral ng mga IMS leaders, mga kaibigan natin sa IMS, na yung paulit-ulit na pagsasalita nitong salitang rebellion, fake na executive committee, tampered na mga documents, nagiging totoo para sa kanila, pinaniwalaan nila. Kawawa talaga ang mga members na napapaniwala nila. So, yung error talaga will never become truth. It will never become truth. No? Kahit paulit-ulit
na i-explain, the truth will remain, it will stand. No? Now, another statement from Education 57, ang sabi po dito, the greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right, though the heavens fall. Maganda talaga itong passage na ito, Brother Solomon. Oo, talaga. Kasi sa nakita ko sa 1951 crisis, 11 delegates kontra 14 delegates. Doon natin makikita sino talaga yung mga tao na titindig kahit pa bababa yung langit o babagsak yung langit. May mga tao talaga na dapat titindig sa doktrina ng Panginoon. Kaya at the end of the day, at the end of this presentation, sana malaman ng mga kapatiran, lalo na yung mga kapatid ng mga IMS, na meron talagang mga kapatid, lalo na doon sa delegation sa 1951, merong grupo doon na tumitindig sa tama na doktrina. Even what will happen to their lives. Tama. Totoo yun, no, Brother Uli. Brother Nicolisi, sabi niya no, doon sa kanilang session na we cannot change our position. No? We must elevate our standard, our moral standard. Yun ang sabi ni Nicolisi, no? Brother Nicolisi, na itaas natin ang ating moral standard no, sa ating iglesia. We cannot compromise no, the truth. Kaya ito po ating, siguro, Brother Uli, ating simulaan no, na ang talakay dito no, sa mga issues na marami kasing ibinabato na issues. Tama. So, At palagay ko, meron tayong 21 misconceptions to be answered. yun pa lang, no? Yun pa lang ang ating nakita. Pero mas marami pa. Mayroon pang marami. Pero sa panahong ito, unahin natin itong 21. Okay. The most important misconceptions ng IMS ISDAM na dapat natin linawin. Okay, punta tayo sa numero 1. Makibasa daw. Okay. Misconception number 1. Ang hindi pagsali sa digmaan sa Europa ay kadahilanan na nahati ang membership sa dalawang grupo. Ang hindi sumali sa gira ay na-disfellowship at sa taong 1919 na-organize bilang iglesia at nagrehistro sa Germany. Na ang 2% na natiwalag noong 1914 to 1918, yun ay mga IMS ISDARM. Ito po'y talagang inulit-ulit nilang pinatunayan na sa 1919, ang pangalan daw na narehistro sa gobyerno ay IMS ISDARM. So ito po'y unang misconception na dapat nating linawin mamaya. So, ang number 2, ano kaya yung number 2 misconception? Ang number 2, sabi na si Brother Sass, author ng Good Way series, nagsabi na ang IMS ay na-organized in 1915. Wow! Ibig sabihin, alam nila yung Good Way series. Oo. Kinuha nila yung Good Way series, at saka kinote nila, at hindi nila alam na yung Good Way series pala ay hindi kay Brother akda ni Brother Sass. Pero mamaya, i-discuss natin one by one. So, number 3. Ano kaya yung number 3? Number 3 is in 1925 was not the first GC session dahil prior to 1925 may GC session na daw. O gaano kaya katotoo ito na prior to 1925 meron na daw GC session? Malaman natin mamaya. Number 4, ang ISDARM ay hindi yan ang pangalan ng GC noong 1925. Kung hindi, pangalan lamang yan ng cover ng Principles of Faith. Ibig sabihin sa GC session sa 1925, wala daw desisyon, wala raw desisyon na tanggapin ang pangalan na Seventh-day Adventist Reform Movement. So makita mo lang yung pangalan
na Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference, nandoon lang po sa cover sa Principles of Faith. Number 5. Number 5, nga na-dissolve ang registered name IMS of Islam in 1936 pero na-resume in 1945. So, ibig sabihin, kung na-dissolve sa 1936 ang registration sa IMS of Islam, nabalik sa 1945, ibig sabihin, from 1936 onward hanggang ngayon, ay hindi nawala itong registration. Then nabalik man. Nabalik in 1945. Nabalik man sa Ayon 1945. ayon Ibig sa sabihin, kanila. onwards, nandoon pa yung registration sa IMS Islam doon sa Germany. So, Kaya ibig sabihin, hindi na sila mag-register ng bago. hindi na dapat kasi Hindi na dapat, nabalik eh. na-resume. O, narisyon na. Okay, tingnan natin Okay. number 6. Number 6, noong 1948, si Brother Nicolisi ay nagrebelde against the leadership of the church. Ito po ang unang ebidensya nila na si Brother Nicolisi ay gusto talaga ng posisyon. Pinaulit-ulit nila na ang motive ni Brother Nicolisi ay hindi pagdepensa sa prinsipyo, kundi gusto ni Brother Nicolisi na kukunin yung highest office sa simbahan. Ito po ang isang misconception. Number 7. Okay, number 7, sariling pasya lamang ni Nicolisi ang pag-disfellowship sa mga leaders ng IMS American Union at walang approval ng GC. Sino ba itong IMS American Union, Brother Solomon? Itong IMS American Union, ito po yung union na nagrebelde ng General Conference, lumalaban sa General Conference ever since the year 1934. No? Dahil nung So, kailan sila na-disfellowship? na-disfellowship ito ayon sa pagpasya no, ng General Conference, delegates at inaprubahan ng Presidente at saka Secretary na si Brother Cosil ang Presidente at si Nicolisi ang Secretary. It was in March 4, kung hindi ko nagkamali, March 4, 1949. Wow. So, ibig sabihin pala, si sarili lang daw ang pasya, hindi back up ng GC. President ng General Conference o kaya General Conference session. Misconception yan. Misconception number 8, si Nicolisi lang ang nag-isip na irehistro ang pangalang ISDARM noong 1949 doon sa USA gamit ang Peking Executive Committee na kahit hindi pinili ng mga delegado. Yun ang number 8 misconception, letter A. Now, letter B, na hindi pa approve in 1949 ang rehistro. They just filed for application and finally approved in 1952. So, dalawang issue ito ang misconception number 8. Ibig sabihin, walang alam-alam yung presidente na si Brother Cosil na iparehistro yung General conference doon sa Amerika. Sarili lang idea ng secretary na si Brother Nicolisi. At saka nung narehistro na sa 1949, hindi pa daw ito approved. Hindi pa. Na-approve It lang. was filed only. Ibig sabihin, 1949, 1952, ilang taon ba yan? 3 years. O 3 years pa na-approve. Ibig Ibig sabihin sa 49, 50, 51. wala pang registration ng GC. Wala. Illegal pa yun. Illegal. Okay. So, number 9. Misconception number 9, na si Cosil ay dinaya ni Nicolisi during the revision of the bylaws dahil si Cosil ay hindi makaunawa ng English. Actually, Brother Solomon, si Brother Cosil ay German. German. Kaso lang, na-assign siya sa Argentina. Doon siya nakatira. So, natuto magsalita ng Espanyol. Kaya, he can speak Spanish and he can speak German. Pagpunta nila sa Amerika, nung nagparehistro na sila ng General Conference, ang misconception dito ng mga IMS dahil hindi nakaalam ng English, kaya dinaya lang ni Nicolisi, pag-revise, tango-tango lang si Brother Cosil, kung anong gusto ni Brother Nicolisi, sunod-sunod lang, kaya Pirma hindi na lang. nakaalam ng English. Ibig sabihin, bugo pala si Brother Cosil, nagpirma man siya. Anong klaseng presidente? Basta na lang pipirma na hindi niya. Tingnan natin kung totoo ba ito na dinaya ni Brother Nicolisi si Brother Cosil. This is just a misconception. Number 10. Number 10. Ang bylaws of 1949, paragraph 11, page 2 and 3, about proxy vote,
ay inserted by Nicolisi without the knowledge of Brother Cosil and the rest of the Board of Incorporator in 1949. Ibig sabihin dito, Brother Solomon, nung ginawa yung yung bylaws at saka constitution, hindi ito nakasama. Wala ito. Itong paragraph 11, page 2 and 3. Insert lang. Pero nung nagpumunta na sila sa gobyerno, automatic, nilagay lang ni Nicolisi. in-insert ni Nicolisi, hindi alam ng board, hindi alam ng Nicosil. Tapos, nung punta na sa gobyerno, ay nadoon na yung paragraph 11. Okay. It is about proxy Proxy vote. vote. Totoo kaya ito? Ayan. Tingnan natin mamaya. I-discuss mamaya. Okay, misconception number 11. Ang treasury work ni Brother Cosil was appreciated. Ibig sabihin, walang anomaly sa kaniyang trabaho as treasurer. So, ibig sabihin pala na si Cosil ay presidente. At the same time, treasurer. So, that's very special, very unique. Presidente pa, treasurero pa. So, sabi dito, sa kanilang presentation, na very good treasurer si Brother Nicolisi. Si Cosil. Si Brother Cosil. Ibig sabihin, walang anomaly sa kanyang Walang trabaho. anomaly. Tingnan natin kung totoo ba kaya ito. Okay. Number 12. Si Brother Cosil kasama ang 13 ka mga delegado hindi nagtakip ng kasalanan ni Brother Kisner at Corpman. At ang kasalanan ni Corpman ay walang ebidensya. So, mamaya malaman natin kung paano lumabas, nagkahiwalay itong 11 at saka 14. Pero sabi ng mga IMS na ang dahilan daw sa paglabas ng grupo ng 11 ay hindi daw pagtakip sa sa kasalanan ni Brother Kisner at Brother Corpman. Kasi walang ebidensya yung kasalanan ni Brother Corpman. Tingnan natin mamaya kung totoo ba kaya ito. Okay. So, number 12. The root cause of separation between 11 and 14 ISDARM delegates sa Mayo 20, 1951 is not that because Brother Cosil defended the sinners, but because the 11 delegates left the meeting hall in the loud protest because the reading of the declaration was not approved. So, ang dahilan daw sa pag-separate ng 11 o pag-come out in a loud protest ay hindi yung pagtakip sa kasalanan, kundi yung hindi pagbasa ng declaration sa araw na yan. Tingnan natin kung totoo ba. Okay, number 14, ang paglabas ng 11 ng meeting hall in a loud protest constitute a rebellion. So, ibig sabihin, Brother Solomon, kung lumabas ka Sa meeting hall, ay ibig sabihin, rebellion na yun. rebellion na. Kung magprotesta ka sa mali na pamamaraan ng mga leaders, is that rebellion? That is, for them, that is already rebellion. It constitutes a rebellion. Okay. Nakakalungkot, no? 15. Matapos ang 3 oras sa kanilang paglabas ng meeting hall, ang 11 ay nag-organize at gumawa na ng bagong movement. Wow. So, ibig sabihin, sa May 20, 1951, At may bagong movement na naitayo. Mayroon, ayon sa kanila, So, mayroon. ibig sabihin, may bagong movement na narehistro. Yung tinatawag na 51 movement. Dito 91 pala movement. binabase nila na yung ISDARM daw ay 1951 movement. Okay. Tingnan natin mamaya kung merong bagong movement sa 1951. Okay. 16. Brother Nicolisi, wife and son assumed authority over the property of the General Conference. Ibig sabihin pala, sila mismo nag-decide without approval of the delegates. Mismo, pumasok sila sa administration, si Brother Nicolisi, asawa niya at mga anak, without authority from the delegates, pinuha Hawakan na ang mga property. property. Ang salitang assume means sila mismo kumuha. Sila na ang kinamkam, parang sa ibang salita, kinamkam na ang mga propiedad. So, ibig sabihin, without authority from
the delegates. Tingnan natin mamaya kung totoo ba ito na nag-usurp sila ng authority sa administration ng JAR Conference. Misconception number 17. In June 18, 1952, ang IMS ISDARM North American Union sumurinder to the 14 delegates. So, ibig sabihin pala, sa June 18, 1952, hindi ang 14 na grupo, ang 14 na delegado nag-surrender sa North American Union. Kundi ang North American Union ay nagpasakop sa 14 delegates. Ibig sabihin, kung ang pangalan ng 14 delegates ay IMS, ibig sabihin, ang bagong grupo nila ay IMS din. Tingnan natin mamaya kung totoo ba na nag-surrender ang North American Union sa 14 na delegado. Now, number 18. Noong 1966, the ISDARM GC confessed that the separation in 1951 was tragic, unwarranted, and wrong. Was it really confession of the JAR Conference? Ayan, yan ang misconception. Sulat kaya yon o declaration kaya yon ng delegates ng General Conference? Yan. Kasi sabi dito, the ISDARM GC, the voice of God. Sabi pa ng iba, voice of God daw itong na declaration na it was tragic, unwarranted, and wrong. Tingnan natin yung dokumento mamaya. Number 19. Si Brother Nicolisi nagkonfisal na isa siya sa nagkasala during the separation in 1951. Tama pala. Nag-confessal para si Brother Nicolisi. At yun ang malungkot, no? Pag silang nagsasalita, ito, mas grabe pa nga ditong sinabi. Yung inyong pioneer, nag-confessal na siya ang nag-rebuilde in 1951. Hindi pa rin din yung aminin ngayon. Ayan ang mga sinasabi nila eh. At yan ay malaking misconception. No? Okay. Number 20. Ayon sa confession ng both side, 11 at 14, mabigat talaga ang kasalanan ng 11. Wow. So, meron bang pagkakataong nagkumpisal yung 11 at saka yung 14 ng mga delegado? Mayroon daw. Side, both side. Both sides nagkumpisal. Kung yung 11 at 14, wala akong nakita. Pero kung yung dalawang organisasyon, magkaibang organisasyon, mayroon. So, ibig sabihin yung 11 delegates, itong ISDARM. Yung 14 ng mga delegado, yung ISDARM. So, meron bang pagkakataon na yung ISDARM GC ay nagkumpisal? Mayroon. At yung IMS ISDARM GC nagkumpisal? Mayroon. Mutual confession, mayroong pareho eh. At sabi nila, ay mabigat daw yung confession. Tingnan natin. GC. Tingnan natin. Okay. 21. Ito ang last. 21 misconception. Ang unification based upon equality ay hindi natuloy dahil dapat daw ang prodigal son uuwi sa ama. Ayon sa kanila, ang ISDARM daw ang prodigal son at ang IMS ISDARM talaga ang ama. Kaya dapat man lamang ay walang unification based in equality. Instead, ang ISDARM ay mag-surrender sa IMS ISDARM. Wow! Maganda tingnan, no? Ibig sabihin pala, patunayan nila na ang IMS ay ang ama. So, ang ISDARM ay ang prodigal son. Walang kapatid. Ibig sabihin pala, kasi prodigal son ay dapat uuwi sa bahay. So, ang bahay pala, ang tahanan ng lahat ng mga reformers, yung IMS ISDARM. Tingnan natin kung mapatunayan ba kaya nila. Okay, balikan natin ang unang misconception. Ano ba yung unang misconception, Brother Solomon? Okay, ang unang misconception dito ay ang hindi pagsali sa digmaan sa Europa ay kadahilanan na nahati ang SDA membership sa dalawang grupo. Ang hindi sumali sa gera ay na-disfellowship at sa taong 1919 nag-organize bilang iglesia at nagrehistro sa Germany na ang 2%
na natiwalag noong 1914 to 1918, yun ay I am is Dharm. So ang tanong dito, gaano ito katotoo? Meron bang ebidensya sa lahat ng mga dokumento sa archive ng Seventh Adventist Reform Movement o kaya sa IMS Seventh Adventist Reform Movement na magpatunay na ang pangalan po sa Iglesia ng Panginoon noong 1919 ay International Missionary Society of Seventh Adventist Reform Movement? Yan po, Brother Rulli, ay napakalaking hindi totoo. Wow. Hindi totoo. Paano natin mapatunayan? Okay. Ayon po sa nakarehistro sa in German at saka in translation, ang sabi po dito sa Germany, ito no ang point na gusto kong isabihin. Yung kanilang misconception na the entire 2% ay narehistro ang pangalan in 1919 International Missionary Society of Seventh Adventist Reform Movement. That is not true. Hindi yan totoo, mga kapatid. Ano ba talaga ang narehistro? Ang narehistro, ayon po sa dokumento, no? Ito, International Missionary Society of the Seventh-day Adventist standing on the old platform of 1844. Wala yung Reform Movement eh. Wala yung salitang Reform Movement. Yun ang misconception. Itong registration na ito ay pambuong Europa o sa isang bansa lang? Hindi po buong Europa. In Germany lang yun. Kasi yung 2% po ay scattered throughout the whole Europe. Sa ibang lugar, halimbawa in Hungary, doon po ay gumagamit sila ng pangalan Seventh-day Adventist standing on the old platform of 1844. Now in Transylvania, they use the name Adventist of the Ancient Faith. Wow, iba-ibang pangalan ha? Iba't ibang pangalan. Sa Romania, ginamit nilang pangalan is Adventist on the basis of the faith in 1844. In Yugoslavia, the Remnant Adventist. Wow. Tapos in Czechoslovakia, the seed of the woman. Tapos sa Scandinavia, Adventist of the original faith. Now in South America, they use the name the 2%. Wow. So ibig sabihin, kahit isang bansa walang gumamit ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Wala. Walang Reform Movement. In the 1919, wala. Walang Reform Movement. Talaga. Walang Reform Movement. Ang nagamit nila Adventist lang. Okay, sa Germany, merong evolution sa pangalan nila. Tingnan natin kung ano yung evolution, pagbabago sa pangalan nila. Tingnan natin. Other names used by the German Union ay ganito. International Missionary Society of Seventh-day Adventist German Union. Now, number 2 na ginamit pa, International Missionary Society of Seventh-day Adventist as found in the magazine Watchman of the Truth. Wow. Tapos, beginning with the issue of July 1919, however, they put an addition to the name in use so far. International Missionary Society of Seventh-day Adventist standing on the old platform of 1844. Tapos, pang-apat, the German Union was incorporated December 23, 1919 under the name International Missionary Society of the Seventh-day Adventist standing on the old platform of 1844 German Union. Sa apat na pangalan yan, ay pare-pareho lang, no? Walang Reform Movement. Walang Reform Movement. So, meron ba tayong dokumento na magpakita na na-register sila talaga sa Germany? Mayroon. No, mayroon talaga no sa in German with the seal, no? Ano ba ito? Eagle? Agila. No, registration of the disfellowship group ay yan, International Missionary Society, Seventh-day Adventist Dutch Union in 1919 at Frankfurt, Germany. Actually, yung salitang Deutsch ay
ang meaning niyan ay German. Ibig sabihin pala, Deutsch. International Missionary Society, Seventh-day Adventist Deutsch Union, ibig sabihin German. Yun. Okay. So, dito sa kanilang bylaws, ano ba talaga ang pangalan? Ang nakalagay dito, pirmado ito ng mga sunod-sunod na pangalan o 12 is Panknobil, Joseph Adamsak, at so on and so forth. Mayroon dito si Friedrich Miller. Ang pangalan na kasulat dito is International Missionary Society of Seventh-day Adventists, Deutsch Union. So, walang Seventh-day Adventist Reform Movement. Walang Reform Movement. No. Walang Reform Movement. In 1919, wala. So, dito na ang misconception. Okay. So, sa pangalawang misconception, Okay. Na si Brother Sass, author ng Goodwill Series, nagsabi na ang IMS ISDARM ay na-organized in 1915. wow, kinuha nila yung aklat na Goodwill Series natin. At kung tingnan ninyo yung PowerPoint nila, tinanggal yung subheading. So mayroong intention doon. Mayroong intention. Kinuha nila yung subheading. Kung tingnan mo yung aklat na original, doon punta tayo. Mayroong subheading doon. Ano yung subheading, Brother Solomon? Ang subheading dito ay article by Lutheran minister. So, sino ang nagsabi dito? Si Brother Sass o ang isang author na Lutheran minister? That is the statement ng Lutheran minister. Misinformed. Hindi tama yung kanyang nasagap na istorya o kwento tungkol dito sa pangyayari. Pero paano ito ginawa ng mga IMS na parang salita talaga ni Brother Sass? Ito ang ginagawa nilang kuan. Ito na yung sabi natin misconception, at ang intention dito is to deceive people. Bakit? Isasabihin nila na ito daw ay sabi daw ni Brother Sass na Pero sino bang author ng Goodwill Series? hindi yata si Brother Sass eh. Hindi ba si Brother Sass? Si Brother ikaw, Balbak, ikaw. Hindi talaga si Brother Sass. Sino Yan pala? ay si Brother Balbak. Kay Brother Balbak pala. So, misconception na naman. At ano ba talaga ang laman sa article na yan? Ang article, ayon dito sa sabi ng Lutheran minister, strong opposition to the official Adventist Church. The International Missionary Society of the SD Reform Movement was formed in 1915 with headquarters in Wurzburg. Ito malaking misconception kasi ating nabasa kanina, ang registration in 1919 is International Missionary Society of Seventh-day Adventist Deutsch Union. So, Paano ito 1915 na mayroong Reform Movement? so ibig sabihin pala na merong nagsulat. Mayroon. May nagsulat nito, hindi si Brother Sass Hindi si Brother Sass. o hindi si Brother Balbak, kundi ang isang Lutheran minister, gumawa siya ng isang article. Kaya sabi dito sa heading, article by Lutheran minister. minister. Kinuha lang ito ni Brother Balbak to prove na may separation, pero may mali ito. Meron bang remark si Brother Balbak dito po sa Goodwill Series to prove na itong Lutheran minister ay may inconsistency sa iyang article? Meron eh. Sabi Tingnan natin dito. yung remark ni Brother Balbak. Okay, basahin natin. No? Ang remark, sabi dito, some of the details in this article are inaccurate. Examples. The Reform Movement was formed in 1914, not in 1915. So, yun ang unang misconception, no? Or inconsistency. I-correct, no? Itinuwid yung maling statement ng Lutheran. The Reform Movement was formed in 1914, not in 1915. Its headquarters were established in Wurzburg in 1915. The Reform Movement came into existence before the mentioned booklet, Der Christ Juder Krieg, was written. Not the booklet, but the problem discussed in the booklet caused a separation at the beginning of the Great Crisis. When the German Union of the Seventh-day Adventist Reformers was first incorporated in 1919, Reform Movement was not part of the name officially
adopted at that time. Ibig sabihin, may mga punto dito. So, May- unang punto na inconsistency sa article na ito na itinuwid ni Brother Balbak. Unang-una, hindi na rehistro o nag-exist ang ating simbahan, ISDARM, in 1915. 15. Kasi nagsimula pa, 1914 pa. Ano yung ikalawa? Yung opisina natin, hindi sa Warsburg. Kasi wala pa ang opisina in 1915. 15, wala pa. O, wala pa. So, ang dahilan daw na may separation dahil sa aklat na Der Christ on der Krieg. Krieg. Itong aklat na ito, yun daw ang dahilan sa separation. Pero, actually, ang laman ng aklat ay dahilan ng separation. Yun, ang Ang dahilan. pangatlo. Ang pang-apat na inconsistency sa article na ito ay itinuwid ni Brother Balbak. Ano dito? Sabi pa niya, 1919, hindi pa naisama yung salitang Reform movement. reform movement. So, klaro, Brother Solomon? Klaro. Ibig sabihin, hindi nagkamali si Brother Sas. Hindi nagkamali. Kasi hindi man si Brother Sas ang author, si Brother Balbak man. At saka, isa pang bagay, Brother Ruli, yung hindi ibig sabihin kung yung Goodwill series ay aklat ni Brother Sas, yun ang kanilang pagkaintindi. Hindi lahat na word yan sa aklat na yan ay kay Brother Sas. Apo. Katulad lang, halimbawa, Biblia. Itong Biblia, tinatawag na salita ng Diyos. Halimbawa, ito Bible. It is the Word of God. Pero lahat bang salita dito sa Biblia ay salita ng Diyos? Mayroong salita dito si Satan. Daming salita dito si Satan. Kaya huwag nating i-generalize kung aklat ni Brother Sas, ipapaniwala natin sa mga tao na ay sabi ni Brother Sas na 1915 nag-start ang IMS. Pero gusto ko malinawan dito, Brother Solomon, paano nila dinisib yung mga tao sa kanilang presentation? Ang deception dito ay ganito. Kanilang ipaunawa sa mga tao na salita yan ni Brother Sas. Samantalang hindi. Methodist minister. Lutheran minister. Yung salita na yun, hindi kay Brother Sas yun . So yun ang deception. Katulad ba sa Biblia, yung sinabi ng Diyos, makakain kayo sa lahat ng bunga dito sa tanaman. Pero sa bunga ng pagkilala sa mabuti at masama, huwag kayong kakain. Ngayon, anong sinabi ng kaaway? Sinabi pala ng Diyos na hindi kayo makakain sa lahat ng bunga. Yung salita yun, hindi na yun kay Panginoong Diyos. Dili na salita ng Panginoong Diyos yun. Kung hindi salita na yun ng kaaway. Ngayon, atin bang sabihin na sinabi ng Diyos yun Kasi salita ng Diyos yun, aklat ng Diyos yun At nakita ko dito, Brother Solomon, sa kanilang PowerPoint presentation, kinaltas nila yung subheading. Tinanggal. Nakita ba ninyo ito? Ito? Sa kanilang presentation, no? Goodwill Series, Chapter 11, page 30. Sabi dito, kung tingnan mo to, na wala palang subheading ang kanila. Ibig sabihin, kung tingnan sa mga tao, automatic si Brother Sas ang nagsabi. Goodwill series talaga. Goodwill Series talaga. Pero, kinaltas nila yung subheading, article from the Lutheran Minister. Yan. So, ibig sabihin, automatic na, pag kayo ang makikinig, kayo ang titingin, automatic na salita yun ni Brother Sas. At hindi nila isinama yung remarks doon po para ma-correct yung article ng Lutheran Minister. So, ibig sabihin, mayroon sila talagang intention dito. May motibo talaga. May motibo talaga. To deceive people. To deceive. Yun talaga ang pinaka-klaro. So, para malinawan ang lahat, ang article na ito ay merong inconsistency. Unang-una, ulitin natin na ang Reform Movement hindi nagsimula sa 1915. Yan. Nagsimula 1914. At ang pinaka-importanting inconsistency dito na itinuwid ni Brother Balbak na in 1919, hindi naisama yung salitang Reform Movement sa registration. So sa katunayan po, ang registration ay International Missionary Society German Union. Walang Reform Movement. Ito ang ibig sabihin sa article ni Brother Balbak. Okay? Okay. So merong pangyayari dito po sa bago lang nagkakaroon ng
meeting ang Adventista at saka ang mga reformers doon po sa Prudensao. Okay. Dahil dito, patunayan nila, totoo talaga nag-exist ang IMS Islam doon po sa 1915. Dahil sila daw ang tinawagan sa reconciliatory meeting ng Seventh-day Adventist General Conference. 2014. Paano mo yan ma-explicar, Brother Solomon? Okay. Ito, ipinagyabang nila ito, na sabi nila, kami talaga ang, ayon sa history, kami ang nakilala ng mga Adventista sa Germany na original talaga. 1914, yun ang ipang disfelo, ang IMS, at hindi ang ISDARM. Pero tingnan natin kung ano ang laman ng sulat. Kasi nangyari, mga kapatid, no, para sa mga hindi nakaalam, at that time, 2014, tumawag ang Adventist Seventh-day Adventist doon sa opisina ng IMS, at hindi nila alam na tumawag din sa opisina ng ISDARM. Kaya lang, hindi nakapunta ang ISDARM. Ano nga yung dahilan? Bakit hindi nakapunta? Walang Available. panahon o alanganin sa oras, kaya hindi nakaprepare sa pagpunta. Yun ang dahilan. Sila, natawagan din, nakapunta sila. Ngayon, ano ang sabi dito, no, sa Adventist leaders ng Germany? Sabi po dito, Adventist leaders in Germany apologize for the World War I stance. The apology read as a rare gathering of two dissenting sides of German church signals a possible step toward reconciliation. Yun ang kanilang report, no? Ito po, ang sumulat nito is si Dennis Kalser. Okay. Reporting from Prudensao. Sabi dito, 100 years after World War I created a split among German Seventh-day Adventists that remains to this day. That was 2014. The church, two unions in Germany have apologized for the combative stance taken their treatment dissidents who left to create the Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang linaw-linaw dito, hindi man sinabi na yung dissidents who left is the IMS. Hindi. Ang sinabi dito, na-create itong Seventh-day Adventist Reform Movement. Sa panahon ng gera. The rare meeting signaled a possible step toward mending the relationship. Mayroong statement pa dito. Okay, sabi dito, the apology was read out at a conference in Prudensau, Germany, that brought together scholars and leaders of Seventh-day Adventist Church and the International Missionary Society, one of the two branches of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Wow. So, mayroon talagang dalawa. Mayroong dalawa. Mayroong isa, hindi lang sila. Ibig sabihin, itong IMS is just one part of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Okay. Punta na tayo sa misconception number 3. Okay, misconception number 3. 1925 was not the first GC session dahil prior to 1925, may GC session na daw. Okay, ayon po sa kanilang documents, isang provisional report sa isang meeting doon po sa Germany, November 22 at 11:30. Malalaman dito na meron daw election ng officers o election ng Council of the JAR Conference sa pamamagitan ng drawing of lots. So sa kanilang idea, 1921 meron ng General Conference. At meron chairman, meron secretary, meron treasurer. Ito po sa kanilang dokumento. At sa 1925 na GC session, sabi dito, Brother Solomon, na merong reporting. Sa minutes ng 1925 GC session, sabi dito, the first thing was the reading of the cash reports of the last year of June 1, 1924 to June 20, 1925 by Brother Krahe,
as treasurer of the General Conference. So, ibig sabihin, meron ng General Conference sa 1924. Kasi nag-report naman, may pera na nalikom. May nalikom na sila So, eh. ibig sabihin, may financial report sa 1925. At isa pa dito, there was a report of the last session of the General Conference by Brother Spunk Nobel. So, kung may reporting sa General Conference session, may General Conference na nangyari prior to 1925. Paano mo ito ma-explain? Itong reporting dito, preliminary. Hindi pa talaga yung formal or official na delegation session. The first delegation session talaga, according to our knowledge, is 1925. Yung 1924 or 1921, yun ay mga tinatawag na international meeting. No, yung different countries, mayroon silang mga representatives, mayroon ngang dalawa galing sa iyon na bansa, mayroong isa sa isang bansa. Ibig sabihin, it's not formal delegation session, preliminary. Totoo, mayroon silang gitawag na chairman, mayroong mga treasurer, mayroong tinatawag na committee, pero it's not proper delegation session. Ang delegation session talaga na mayroong minutes, na proper minutes talaga is 1925. Kung So, saan, ibig sabihin, Brother Solomon, yung 16 countries na may mga faithful na mga na-disfellowship ay sa 1921 nagkakaroon ng meeting. nagkaroon sila ng ugnayan. At Nag-ugnay. gumawa sila ng international committee. 1921, wala pa talagang organization na General Conference na Reformment. As a matter of fact, 1922, mayroon pang negotiation di ba? Second attempt for reconciliation in the year 1922. Parang mayroong pag-asa na ma-mend yung problema, magkakabalikan sana. Pero bago magpadala ng representative doon po sa California, dapat may kasunduan yung 16 countries. Di ba? Kaya mayroon silang dalawang representative pinadala doon. Pinadala sa Pero sino nag-decide dito? Yung mga representative from 16 countries. Nagpulong sila sa 1921. 21. Sa araw na anong tawag nito? That was November 22, 1921. So ang pulong na ito ay hindi General Conference session, Hindi. kundi international Committee. meeting para magkakaroon ng banding yung 16 countries around the world. Oo. Upang makapadala sila ng delegado doon po sa Sacramento, California para magkakaroon ng reconciliation. Reconciliation. 1922. Na in 1922. At meron tayong ebidensya dito, Brother Solomon, sa 1924. Makita natin na meron palang presidente na na-elect. At ang na-elect dito ay si Brother Welp. At ang kaniyang secretary ay si Brother Spunk Nobel. Pero hindi pa rin official General Conference session. Nagpulong ulit yung lahat ng mga representative ng 16 countries upang magkakaroon ng kasunduan upang sa sunod na taon, in 1925, magkakaroon ng official General Conference session. Pero since 1921, they are already a little bit organized. Yes. So may treasurer Preparatory. na, may chairman na, ibig sabihin may pera na. So yung 16 countries, pwede na magpadala ng tithes of tithes. Yes. So ibig sabihin, may secretary din. So pa magpulong sila, may meeting sila, may minutes din. So ibig sabihin, pagdating ng 1925, may reporting ng pera. Kasi may nalikom na since 1921. Sa katunayan, Brother Solomon, in 1924, 4 na union ang nagkakasundo na magkaroon ng Week of Prayer Reading. Tingnan natin Ang kung pangalan? ano yung Week of Prayer Reading yan. Ito sabi ito, Ilang union ba ito lahat, Brother Solomon? apat na unions nag-combine. Ano pong pangalan sa mga union na ito? German Union, yung IMS, no? Nakarehistro, no? German Union, IMS. Tapos, Danubian Union, Scandinavian, and
Baltic Union, yun na ang nagbuo, no, nagiging Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Ang tawag nila dito sa ilang pangalan, 1924. So, ibig sabihin sa Week of Prayer na document na ito, ginamit na ang pangalan na IMS o Seventh-day Adventist Reform Seventh-day Movement. Adventist Reform Movement. Hindi IMS eh. Ayon dito sa German, di ba? Oh, pero ito ay hindi na Germany. Oo. Kasi lahat ng Apat. itong bansa, Apat apat na na mga bansa unions. ay apat na union nagkaisa at mag-produce sila ng Week of Prayer reading. At ang pangalan ginamit dito, Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. So, ibig sabihin, nagkasundo na sila na gamitin na ang pangalan na Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Walang IMS. So, in this specific meeting, they decide na magkakaroon ng General Conference. Legal, official General Conference in July 25. In 1925. So, totoo naman, no? Mayroong previous, hindi lang 1925. Hindi tayo Totoo tutol yan. doon eh. Saka ito, but that is not official. Kasi wala pa silang wala pa nga silang principles of faith eh. Wala pa sila nakaproduce. Tsaka wala pa silang formal na regulation, mga rules and kasalukuyan pang binubuo. Ibig sabihin, Pero may dahan-dahan. pera na. Mayroon na. So, may mga minis din. Oo, para bang pag-aasawa ba, nagkaroon na sila ng kasunduan, pero hindi pa nakasal. So, imagine, 16 countries, pag hindi yan magkasundo, hirap yan eh. Oo, watak-watak. So, yung preliminary meetings no, sa international, hindi lang isang country, maraming bansa na sila nagkakasundo, mayroon na silang pinag-usapan, hanggang final talaga na nabuo na, official, 1925. So, ibig sabihin yung financial report sa 1925, yun ay pera na nalikom from 1921 hanggang 1924. So, may pera talaga. May mga balance eh. May pera talaga. So, mayroon. ibig sabihin, mag-report talaga. Kasi may treasurer din sila May treasurer. napili sa kanilang provisionary leadership. Okay. So, ibig sabihin, may secretary report din. Mayroon. Kasi may secretary din sila. Ayon dito sa mayroon eh. Ngayon po, punta na tayo sa pang-apat na misconception. Ang ISDARM ay hindi yan ang pangalan ng GC noong 1925, kung hindi, pangalan lamang yan ng cover ng Principles of Faith. Ang tanong ko dito, Brother Solomon, meron bang panahon sa 1925 General Conference session sa Gotha, Germany, na nakakaroon sila ng resolution about the name of the church? Sa 1925, wala silang pinag-usapan na resolusyon. Wala. Basta, nandyan, ayon dito sa agenda point number 10, sinabi po, malinaw, no? Malinaw na maintindihan. Principles of faith of the Seventh-day Adventist Reform Movement submitted to the General Conference were adopted after the examination and detailed deliberation. 17 delegates voted for the adoption of their original form. So, ibig sabihin dito, Brother Solomon, sa agenda point number 10, merong subcommittee na gumawa ng Principles of Faith. Diba? Tapos gisubmit. Tapos sinabmit dito kasi 18 lang sila na delegado. 17 ang nag-approve. So, Nag-sign. ibig sabihin, isa lang hindi. So, anong ibig sabihin ng 17 out of 18? Majority. Is that unanimous or not? It is unanimous. Isa lang So, ang ano tupuli. ang naaprobahan dito? Principles of Faith of the Seventh-day Adventist Reform Movement. General Tingnan natin ang original na Principles of Faith. Totoo kaya yung sinabi ng mga IMS ng original daw na pangalan sa Principles of Faith ay IMS Islam General Conference. Ay, ayon dito sa original, no, sa German at saka may translation At in English. bago ninyo sagutin, Brother Solomon, ano ba talaga ang original version ng Principles of Faith ng Seventh-day Adventist Reform Movement? English o German? Natural German kasi
Sa Germany. Okay. So, ibig sabihin, Brother Solomon, kung maghanap tayo ng original na Principles of Faith, hindi English. Hindi. Talagang German. German. Mhm. And then, kailangan yung translation from German, kailangan angkop doon Angkop talagang din. exact. Okay. So, salamat ng Panginoon na meron pa tayong archive. May archive, no? Mayroong Oo. record. Hindi ito makita sa dokumento ng mga IMS. Ang ipinakita nila kung mag-present sila, Copyright. ay, English talaga na Principles of Faith. Hindi yan original. Kasi ang tunay na Principles of Faith na original ay German. printed in German language. Kaya itong dokumento na ito ay German version ng Principles of Faith ng Seventh Adventist. Original talaga Ang to. tanong dito, Brother Solomon, makita ba nimo dito ang pangalan na IMS Islam General Conference Wala. sa Principles of Faith? Wala. Ang nakalagay dito, Principles of Faith of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Meron Walay. IMS dyan? Walay IMS. Okay. Dito sa preface, tingnan mo yung preface kasi German man yun. Okay. Sa Tingnan preface, natin ang translation. Forward of the Principles of Faith. Sabi dito, in the foreword of the Principles of Faith, it is written, as a distinction from the many branches of Adventists, we call ourselves, corresponding with the testimonies, Reform Movement. Our name, therefore, is Seventh-day Adventist Reform Movement. Yan ang makita sa preface sa German. Dito, Brother Solomon, ang punto na misconception ng mga IMS. Sabi nila, during decision, wala daw pangalan ng iglesia na na-discuss. That's a lie. That's a lie. Bakit po? Kung tinanggap nila ang Principles of Faith, agenda point number 10, Nandyan. ano ba ang tinanggap? Isang pahina lang o lahat? Of course. The whole booklet. O, the whole booklet. At ano ang laman sa preface? O kaya forward? Sabi ito, our name therefore is Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tanong, may pangalan ba na aprobahan? Mayroon. Kung naaprobahan ang booklet, ang Principles of Faith, na ang laman doon, our name, therefore, is Seventh-day Adventist Reform Movement, may pangalan na aprobahan? Wala. Approve. Approve. Ito talaga ang punto na dapat Misconception. maintindihan ng mga kapatid. Sabi nila, walang pangalan na discuss doon sa first meeting in 1925, First General Conference Session. Wala talaga, kahit anong tingnan mo sa mga minutes. Totoo yan. Agenda point 10 ay nag-discuss tungkol po sa Principles of Faith. Booklet. Approve. Yung booklet na yan ay approved to be printed. At kung na-approve yan, 70 nag-approve, ano ang laman sa Principles of Faith? Our name, Klaro. therefore, is Seventh-day Adventist Reform Movement. Approve. Ibig sabihin, kung 17. aprobahan yung whole booklet, ang The forward content. niya, nandoon yung pangalan natin. Kasama yan sa approve. Kasama yan sa na-approve. Ibig sabihin, hindi lang nandoon po sa cover, kundi dito po sa forward, makikita natin na ang pangalan po ay na-aprobahan din. Approve. Approve din. Okay? Malinaw. At makikita natin sa protocol sa 1925. Ang pangalan. Tingnan natin yung seal. 'Di ba may silyo ito eh. Oh. Ano kaya ang seal? Pag i-zoom natin ang seal, tingnan natin kung paano 'yan. Talagang General Conference of Seventh-day Adventist Reform Movement. So sa German, General Conference der 17 Tags Adventisten Reformationsbewegung. Oh. Ito po ang silyo ng General First General Conference Session in Gotha, Germany. 1925. So, ang translation dyan ay ano po? General Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Ito po ba'y akmang-akma doon po sa Principles of Faith? Akmang-akma kasi sabi doon, our name therefore is Seventh-day Adventist Reform Movement. At ang silyo ng minutes dito ay ano po? Akma, Akma General din. Conference of the Seventh-day Adventist Reform Movement. May IMS dito? Wala. Wala, kahit anino, wala. Kahit anino, wala. Kahit Thank you anino. very much. Okay. Punta na tayo sa misconception number 5. Okay.
totoo na dissolve ang registered name IMS of ISDARM in 1936 pero na-resume in 1945? Okay, let us consider the history. Brother Solomon, totoo ba na may registration na pangalan IMS ISDARM General Conference? Mayroon talaga. Ayon no? po sa history. Oh, sa history, sa record sa ating iglesia, narehistro talaga in January 11, 1929. Na-registered ang International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference in Germany. Narehistro talaga, no? Kaya So, paano ba ito na-dissolve? ito dahil sa gera panahon ni Hitler, gidissolve itong rehistro International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement sapagkat ayaw sumali sa gera. Ang prinsipyo nitong grupo nito hindi sasali sa gera. Tapos they will not salute the German flag. Wow. Tapos they are internationally Link. organized ay against sa gobyerno ng Germany. Kaya gi-dissolve yung rehistro na yan in 1936. So, ang tanong dito, Brother Solomon, ano ba ang na-dissolve? Ang mga tao o yung registration lang? Ang rehistro talaga ang gi-dissolve. Siyempre, yun ang nakaano sa opisina, so na-dissolve yun. At yung kanilang samahan, Officers? talaga, mga officers, talagang hinuhuli na sila because illegal na sila eh. Pero nandoon pa rin yung mga officers. Nandoon yung mga tao. No, nandoon yung mga tao. Pero when they were persecuted, ang iba naglayasan. Saan ba sila pumunta? Yung transfer na, ayon sa record, mga kapatid, na-transfer nila doon sa Basel, Switzerland. Ang ilang headquarters. Nilipat doon. Pero they are not registered in Basel, Switzerland. So, ibig sabihin, from 36. 1936, wala ng legal registration. Wala na. Na-dissolve yan. Na-dissolve. Ngayon, sabi, ayon sa kanila, na-resume. Meron bang dokumento? Tingnan natin. Sino ang pinag-addressan sa dokumento na ito na na-resume ang All General Conference, IMS, International Missionary Society General Conference? Ang gi-addressan dito, ayon sa dokumento ay si Joseph Adamsak. Sino po ba yun si Joseph Adamsak? GC President? GC Secretary? O nakaangod siya sa German Union? Si Adamsak, siya ay German Union President. So ibig sabihin, ang sulat na ito ay hindi para sa General Conference. Hindi. Pero kasi dissolve pati ang German Union ng IMS, na-dissolve din. Pareho na-dissolve. No? Dissolve din ang German Union, dissolve din ang General Conference na IMS, nakarehistro sa IMS na pangalan. So, na-dissolve. Ito si Adamsak ang na-address dito. Now, hindi tayo naniwala doon sa kanilang sinabi kasi ang dokumento hindi binanggit na registration eh. Ano ba ang na-resume? Ang sabi po dito, the government gives permission to the resumption of religious activities of the International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement. So ang na-resume, mga kapatid, hindi rehistro, kung hindi yung religious activities or religious services. Ibig sabihin, pwede na silang magpupulong. Pero hindi yung rehistro, walang binanggit dito na rehistro eh. Now, so in other words, pwede rin sila magpa-register ulit. Pwede kong magparehistro ulit kasi pwede. may freedom na. So, ibig sabihin, pag na-resume ang General Conference, dapat magpa-register sila ulit doon na sa Germany. Sa Germany. Ngayon, ang nakita natin dito na hindi totoo na-resume ang rehistro. Kasi kung na-resume, dapat balik na ang ilang opisina sa Germany. Bakit doon pa sila nanatili sa Basel, Switzerland? At hanggang 1948, noong nagkaroon sila ng General Conference session, ang General Conference address is Basel, Switzerland. Okay. Pangalawa, na bakit hindi totoo na na-resume, si Joseph Adamsak, siya po ang naging chairman sa General Conference session, 1948. Siya ang chairman eh. Hindi kaya niya ito mabanggit doon sa so delegate? Ibig sabihin, kung na-resume ulit, nagiging legal na ang registration sa 1936, ang na-addressan ay si Adamsak.
siya ang chairman sa 1948 session, hindi ba pwede siya magsabi, brother, huwag nang hindi kayo magka-problema sa ating registration kasi nabalik na. Oh. Is there any report there in 1948? Walang mention, wala. Yan, gawa-gawa lang talaga yan ng mga kaibigan natin, no? Na attempt. Yun ang talagang pagsusumikap nila upang may link ang ilang gustong ipaabot sa mga tao. Pero hindi pwede, mga kapatid, hindi totoo. Walang discussion na nangyari sa panahon ng session So, about the registration na na-resume. Kung mayroong na-resume, ito pa, no? Kung mayroong na-resume in 1945, bakit? Noong sila ay nagkaroon ng problema sa 1951, nag-separate yung 11 at saka 14. Nung ang 14, bakit wala silang discussion about the registration ng reform movement? Sila nagpasa sila ng dokumento Yung 14 na si Cosil ang presidente, they submit the officers sa yung State Department ng Amerika embassy upang tanggapin yung kanilang line-up of officers na si Cosil ang presidente. Bakit hindi sa Germany kung na-resume? Opo. Diba? Now, another point na hindi totoong na-resume. Nung si Cosil ay kumiwalay na dito sa Islam, sumama na doon sa American Union. And IMS, American Union. And they formed their own organization in June 18, 1952. Nagkakaroon sila ng reconciliation. Nagkaroon sila ng reconciliation. Tapos, they organized a general conference. Bakit hindi sila doon bumalik sa Germany upang doon opisina nila? Di ba? At saka 1955, Nagrehistro sila, hindi sa Germany. Mayroong na-rehistro talaga, hindi na sila mag-rehistro in 1955 sa Denmark. Okay, i-clarify natin. Kung totoo na nag-resume, ibig sabihin, yung grupo ni Brother Cosil, yung 14, ay dapat babalik doon sa Germany. Babalik sa Germany. At saka, hindi na magpa-rehistro ng bago. Oo. Kasi meron ng registered nga na resume. Bakit nag-rehistro ng bago in 1955? At hindi rin sa Germany. Denmark. Hindi, doon po sa Copenhagen, Denmark. Kaya ito po ang klaro-klarong explanation o ebidensya na hindi talaga na-resume yung na-cancelled na registration ng International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference. Yan. Okay. So, punta na tayo sa isang... Mayroon pa, Brother Rule, no, nakalimutan natin. Mismo yung kanilang leader, kasamang leader, no, si Stabile, Dorsler. si Dorsler, tsaka si Oscar Kramer, mayroong statement na binanggit, mga kapatid. Sabi, sa ilang sulat, in 1952, no, 1952 ito, may date pirmado ito. Sabi, since the days of Hitler's reign in Europe, the old General Conference disintegrated has never been restored since according to divine instruction. Linaw. So, ibig sabihin, hindi talaga na-restore. Hindi na-resume. Kasi 1952 ito sulat ni Dorsler. Ay kung totoo na na-resume, di dapat babalik sila doon. Ay sabi niya dito, since the reign of Hitler, gidesolve ni Hitler in 1936, hanggang 1952, hindi talaga na-restore. Thank you very much. So, klarong-klaro na, no? Punta na tayo sa misconception number 6. Number 6 is, noong 1948, si Brother Nicolisi ay nagrebelde against the leadership of the church. So, paano ba ito nangyari, Brother Solomon? Meron bang ebidensya ang mga IMS na nagkakaroon ng rebellion si Brother Solomon? Meron bang resolution sa 1948 na nagkakaroon ng insurrection si Brother Nicolisi? Ayon dito sa resolution number 4, binanggit dito sa GC Minutes, no, 1948. The affairs of Brethren Nicolisi and with regard to their conduct towards the leadership of the General Conference was fully discussed and the following decision was adopted.
We consider that what the brethren Nicolisi and Rick have undertaken against the leadership of the GC and especially against Brother Mueller is insurrection. We deem it to be absolutely necessary that both brothers make a public confession before the conference. So linawin natin ito, Brother Solomon, sa GC session in 1948. Ayon po sa resolution number 4, si Brother Rick at saka si Brother Nicolisi ay nagkakaroon ng insurrection against GC administration, especially to Brother Mueller. Ano bang ibig sabihin dito na nagkaroon sila ng insurrection? Sa panahon ng panahon ng 1948, before sa General Conference session, mayroong problema na nag-exist between Mueller sa kanyang administration kasi siya yung naging presidente. Now, sila si Nicolisi at saka si Rick. Si Rick, siya kasi ang secretary ng General Conference na elected in 1934. Walang tinatawag na magandang pamalakad sa panahon ng gira kasi siyempre from 1936 walang peace, nagkaroon ng kaguluhan. So ang gawain medyo hindi properly organized. Now, mayroong mga problemang nagsilitaw. Ngayon, si Rick bilang secretary hindi na communicated by Mueller, wala na siyang communication sa secretary. Ang kanyang ginawaan parang confidant, yung kanyang secretary niya ay si Ringelberg, no? So, nung si Mueller ay patuloy sa kanyang pagmamanage, mayroong tinatawag na misunderstanding between Rick and Mueller. Tsaka si Nicolisi, ganun din. Mayroon siyang reklamo din para kay against Mueller. So, ito basahin natin yung pahayag ni Nicolisi kung bakit nagkaroon sila ng hindi magandang pagkaunawaan laban sa presidente na si Mueller. Sabi dito, we prayed for the conference that the Lord might help in overcoming the difficulties which existed and that He might give peace among the nation. Brother Nicolisi suggested to Brother Mueller that the committee should be called together at least 14 days before the conference in order to study the proposals and problems. Brother Mueller, however, had taken counsel with the man that had only been a short time among us. Ito po si Ringelberg. Instead of counseling with those who had been connected with the work the whole time and who had been chosen by the church to act as advisors, they decided to hold no committee meeting beforehand. According to their unwise plan, the Union Conference in Holland was placed before the General Conference instead of vice versa. Thus, I had to wait with the brethren at Brother Ringelberg's till the conference began. Brother Ringelberg worked as an agent for Brother Mueller in the hope of becoming the future secretary. When Brother Mueller arrived 3 days before the beginning of the Dutch conference, I asked him where he had been and why he had not called the committee together. He replied, I stayed away purposely. I do not want quarrels with anyone. After so many depressing years and great difficulties, the president of the General Conference was without counsel, without plans, and felt no burden or responsibility for such a great work. So, para maintindihan natin, within 1936 to 1948, ilang taon ba yun lahat? Ay, matagal yan. 36 to 48. Around 12 years? Oo, mga ganun, no? Mahigit 10. Walang magandang administration dahil gira eh. Oo. At itong presidente, si Brother Mueller, ay hindi rin siya nag-take the responsibility being the president. Para sa kanya, hindi siya responsable. At natural man lamang, Brother Solomon, bago mag-decision, mag-meeting ang committee. Di ba? Anong klaseng session na walang
meeting ang executive committee bago mag-session? Wala siguro, di ba? So, gusto ni Rick at saka ni Nicolisi. Nicolisi na 14 days before sa GC session, magkakaroon ng Meeting. executive committee meeting. Pero, hindi ito ginawa ng Presidente. At saka, instead na magkaroon ng pulong ang Committee. ang committee, ginawa ni Miller ang meeting ng isang camp meeting ng Dutch Union bago mag-decision. Di wala nang panahon na mag-committee meeting. 3 days before the meeting na lang, yun Oo, sabi. wala nang panahon. Gahol na sa oras. Sige. Ano pa ang problema ni Brother Miller? Oh. Dito po. Si Mueller, sabi, he decided to come until the beginning of the conference so that he should not have time to speak about the different problems. Iniiwasan pala niya na mapag-usapan yung mga problema sa kanyang administration. He took the General Conference as lightly as if it had been a failed conference. He put the Dutch Conference first as the more important so that Brother Ringelberg could gain certain rights and could be chosen as an officer of the General Conference, or else he would have not have come into question. In the first session, which he had with Brother Mueller 2 days before the conference began, there arose a problem in the first moment. We were asked to acknowledge Brother Kusil and Brother Adamsak as members of the General Conference Committee in the place of the members who had died. We were astonished at this demand because these vacancies had existed for years and Brother Mueller could have filled them before this time. He did everything alone without the counsel of the 5 remaining members. He had no right to propose that 2 new members should be added to the committee on the eve of the General Conference. I said, let them be chosen by the General Conference, then they can take part. So, meron tatlong rason. Mabigat na rason ito. May tatlong rason bakit nagkakaroon ng Higwaan. hidwaan yung tatlo. No? So, yung una ay hindi nag-take responsibility ang presidente, hindi siya tumawag ng meeting. So, pumunta lang siya doon, malapit na ang GC session. Pangalawa, inilagay nila una ang Dutch camp meeting bago mag-GC session. Paano magkakaroon ng Committee meeting. Ang pangatlo, Brother Solomon, ay matindi ito. Alam na ni Mueller na meron 2 na bakante. Yung namatay. May namatay at saka meron pang isang presidente na namatay. Meron pang isa na hindi na pwedeng magiging membro ng committee. 2 days before sa GC session, nagmungkahi si Mueller na lagyan natin ng 2. Pilapan yung vacancy. Pilapan yung 2. So how can it be 2 araw na lang mag-GC session, maglagay ng bago? Mayroon siyang agenda, mayroon siyang... At saka, Brother Solomon, walang right ang committee na maglagay ng bagong membro ng committee. It is the council, kung pwede. Pero committee cannot decide to add 2 more members. Kaya sabi ni Brother Nicolisi, kung gusto mo, let them be chosen by the conference session. Tama yun. Kasi itong 3 na rason, dahil nag-complain si Nicolisi at saka si Rick, ay nagiging sila? Rebellion. Ang tanong ba, Insurrection. rebelde ba ang tao na gusto maituwid yung mali na pamaraan ng administration? Hindi pwedeng tawagin nating rebelde. No? Kung sila nanindigan lamang sa tama at ilang binangga yung presidente, we cannot consider it as rebellion. Sa panahon ng Bible time, panahon ng Israel, maraming beses na yung pinakamataas kinalaban ng mas mababa sa Israel, si King Ahab. Kumontra si Elias sa kanya. Kinontra ni Elias. Tawagin ba natin si Elias na rebelde? Kung society Ahab, rebelde. Rebelde. Kaya sa atin ngayon, sa harapan ng Diyos, si Ahab ang rebelde. Si Elias ay nasa tama. Sa panahon ni Jesus Christ. Jesus Christ. Di ba ang bayan ng Jewish nation, people of God,
Girespeto ni Jesus. Doon nga siya nagkuhan eh. Gididikit siya doon. Nirespeto niya dahil authority sila. Pero, nung kinalaban ni Jesus sila, i-consider ba natin si Jesus na rebelde? Kinukontra ni Jesus sila eh. Sinabihan pa ni Jesus na generations of vipers kayo. Eh ngayon, atin bang i-accuse Jesus na rebellion? Depende yan. Kaya si Nicolás, they stand for the right at that time, at saka si Rick. Pero dahil majority sila sa delegation, napuwersa nila talaga na insurrection ang kaso. Kasi paglaban sa mas mataas na opisyal, At walang... may isa pa dito, Brother Solomon, letter D, na parang hindi ito maganda rin. Pakibasa daw. As only 4 members of the General Conference Committee were present, we asked Brother Mueller to give his report of the finances and administration and also what he had received from Brother Mas. He said, I have nothing and know nothing. How could he know nothing when he had the administration of the General Conference property for 6 years? That was his duty and his business. How could we, as a committee, come before the General Conference without a report? That was the reason why we withdrew our confidence 2 against 1. Brother Mueller accepted this and said, I take it from the hand of the Lord. We decided to keep the matter to ourselves and that each one should give his personal report. The next morning, he came with Brother Ringelberg, Korpman, and Kusil. After having been influenced by Brother Ringelberg and Kusil, he said, in the name of the Lord, I take my position back as president and hold it to the end. I told him, you cannot take an office, but that it is given. But if you want to take it, that is to rebel. Then take it. This was the true difficulty, and not that we were looking for his position. I had my return ticket to Australia in my pocket. Despite of the sadness in our hearts, we remained silent during the whole of the Union Conference, not saying a word. So, ibig sabihin dito na si May dahilan, bigat na dahilan. Brother Mueller ay nag-tender ng resignation Sa kanilang sa committee. kanilang committee. Pero the next day, sabi naman, in the name of the Lord, I take my position back again as president. So sabi ni Colis, hindi yan pwede ibigay at saka kunin ulit. Position is not given or... So, to recap, merong 4 na rason bakit nagiging rebelde si Nicolesi. kumontra. Bakit kumontra sa kanila? Kasi una, hindi nakakaroon ng pulong. Kaya tinawagan ng pansin o tinawagan ng atensyon si Brother Mueller, bakit hindi tayo magkakaroon ng pulong? Before ng GC session, dapat magpulong tayo 14 days before. Pero ayaw ni Brother Mueller. Pangalawa, ay nilagay ni Brother Mueller yung yung Dutch meeting prior sa GC session. So, ibig sabihin, kulang na ang panahon for the committee meeting. Pangatlo, gusto ni Brother Mueller na magdagdag ng 2 membro ng executive committee na hindi yan ayon po sa ating normal na operation. Yung magdagdag ng executive committee, it is the work of the council or the GC session delegates. Pang-apat ay hindi maganda yung ginawa ni Mueller. Tender niya yung office niya as president, patapos kukunin naman sa sunod na araw. Binabawi. So, binawi niya ulit. So, yun ang dahilan. Pero, nakita ko, Brother Solomon, hindi yun problema sa doktrina. Hindi problema sa doktrina. Management. Ayun ay, policy. Policy. O administrative policies na hindi nasunod ni Mueller. Kaya noong pinilit ng mga kapatid sa GC session sa 1948 na mag-surrender si Nicolesi, maghingi ng tawad.
nakita ni Brother Nicolese na it's not a big deal, no? It's not a big deal. Kung na-offend sila sa kanilang sinasabi, it is easy to ask forgiveness. Basahin mo yung anong sinasabi ni Brother Nicolese Okay, sabi ayon dito. sa confession niya. Because of this happening, Brother Kusil, Mueller, Adam Sack, and some others with them formed a committee to accuse us of having offended the General Conference President and that we must beg forgiveness. Maghingi daw sila ng patawad. We declared that when our position is looked upon as rebellious and we are considered as such, then it is necessary to tell us that we should ask forgiveness. Unnecessary. Unnecessary, no? Then it is unnecessary to tell us that we should ask forgiveness. If, however, we had offended anyone through our deportment, we would ask forgiveness. So ano ibig sabihin dito? Kung sila po ay mag-confess na sila ay rebelde, anong sabi ni Nicolese? That is Considered not as necessary. unnecessary. Why? Because they did not rebel Oh. against the leadership. Pero kung nagkamali sila sa kanilang deportment, that's easy. They can ask forgiveness. Forgiveness. Kaya po, ano po ang observation natin dito? Oh. Ang ating nakita dito, ang paghingi nila ng forgiveness, it's not because na sila, they acknowledge na sila ay drug rebelde. Apo. But dahil sa, if they offended, no, kung naka-offend sila, nakapaslungkot sila sa kanilang pamagitan, sa kanilang ginawa na hindi sila nagrespeto sa presidente, sinasabihan nila ng Diretsohan. diretso, no, dahil Baka mali. Malakas siguro ang boses. Oh. Kaya naghangi sila ng sorry. So, They ask Pare forgiveness. Solomon, ang correction ay masakit o matamis o ano kaya? Oh, talagang hindi masakit talaga ang koreksyon. Kaya gidamdam nito ni Kwan ng presidente. Apo. So baka hindi natin alam yung pagsabi nila sa correction, nakapasakit kay Oh. Mueller, Kaya kaya may- naghingi sila ng Oh, patawad. kaya may sinabi si Kwan dito sabi niya, we did this for peace. Ayun ang sabi ni Nicolese, no? At saka ni Rick, we did this for peace sake, although we know that we had done nothing wrong, but had only stood for the right. This is the true position in which we found ourselves. Itong confession na ito ay na lathala sa isang aklat, God's hand in His work and in the leading of His people. Page 26 and 27. Oo. Okay. So, what was the reaction of Brother Nicolese in 1948? What was the action? So the action, ayon sa point number 5, no? Resolution 5, mayroong reconciliation, no? Reconciliation. After earnest prayer and tender admonitions by various delegates, the brethren recognized that they had erred and asked forgiveness. I-explain ni Nicolese, sabi niya, that we declared that when our position is looked upon as rebellious and we are considered as such, then it is unnecessary to tell us that we should ask forgiveness. If, however, we had offended anyone through our deportment, we would ask forgiveness. So ang kanilang hingi nga forgiveness, hindi dahil sila nag-admit na sila nagrebelde. ano ba ang misconception ng mga EMS dito? Ang misconception kasi ng mga IMS, pag once na ikaw you go against the president, you will be branded as rebel. Rebellion. Yun ang kanilang kuan eh. At pangalawa, Brother Solomon, nung nag-confess si Brother Nicolese, is that confession that they are rebels? Hindi nga eh. Hindi confession na Kasi sila. nakasulat doon, nag-confess sila eh. At naghingi ng patawad. Yung paghingi ng patawad, yun ba ang rason po ba ay sila ay rebelde? O ano po ba? Ano ang motibo doon? Ang motibo doon, just to make reconciliation sa na-offend. Oh. Yun ang sabi na, di ba? If we had offended anyone through our deportment, we would ask forgiveness. Pero pag rebelde, Hindi. Unnecessary, sabi they niya. will not ask Will forgiveness. not ask kasi wala naman talaga silang ginawang rebellion. Ito ang misconception ng mga IMS. Sabi nila sa confession na ito, tinanggap ni Nicolese na siya ay rebelde. Oo.
ito pa, Brother Uli, kung talagang rebellion ang case, remember na at that time, May election. the American Union was also declared by that the same delegation na rebellion. Oh. Now, itong sa kanila ni Nicolas, insurrection ang term na ginamit, hindi rebellion, insurrection. Ngayon, sa aking naintindihan dito, hindi big deal, hindi mabigat na issue. Yun. Ngunit, ginawa lang nilang kapital para baka ma-record sa minutes na naghingi ng patawad. Bakit sabi ko na hindi mabigat ang kasalanan dito? Hindi totoong rebellion. Kasi kung totoong rebellion, bakit inominate ang pangalan ni Nicolas Bilang to become president? Oh, become president. Oh, ginominate. He was nominated, one of the nominee. Cosell, Mueller, at saka Nicolas. Sa aking nakita dito, kung hindi ko nagkamali, 3 votes lang ang nakuha ni Nicolas. Kaya hindi siya naging presidente. Now, hindi siya naging presidente kasi 3 votes lang ang boto. Pero ginominate na secretary. Paano paniwalaan natin na rebellion siya? Kung totoong rebellion, inominate kaya siya at pagiging secretary sa General Conference kung totoo? Isa lang yung bagay, isa lang yung layunin nila na to make some blot sa record ni Nicolas. So, to recap, si Nicolas ay nag-confess sa 1948, hindi dahil siya ay Rebellion, hindi. Dahil gusto niya na mapatawad, baka na-offended sila sa kanilang salita. Kasi they were forced to ask forgiveness Kaya for the sake of peace, sabi ni Nicolas, so they ask forgiveness. Okay. So, punta na tayo sa misconception number 7. Sariling pasya lamang ni Nicolas ang pag-disfellowship sa mga leaders ng IMS, American Union, at walang approval ng GC. Okay, tell me something about this IMS, American Union. Sino sila? Itong leader sa IMS, American Union, mga kapatid, totoo na na-organize ito 1927, no, na-registered as International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement, American Union. Now, ang mga leader dito ay si Drosler at that time, si Drosler at saka itong si W. Welp, na ito po ay pareho link or related to Otto Welp, yung first president ng ISDARM, General Conference. Now, 1925, Otto Welp ang presidente, napili. 1928, si Otto Welp pa rin ang napili, president of the General Conference. 1931, kasi every 3 years sila nag-meeting noon. 1931, si Otto Welp pa rin ang napili. So, 3 terms na. 1934, hindi na siya napili. Napalitan si Otto Welp ni Brother Maas. Maas, no? W. Maas. Now, yung pagkapili ni Maas na presidente, hindi maganda para sa mga Welp family. Nag-react itong mga leader sa American Union. Ano po ba ang problema between the Welp family to Brother Maas? Ayon po sa record, mayroong problema, no? Mayroong nangyaring in the past, mayroong problemang family problem between Maas and saka itong Welp family. Now, gibuhay nila yung problema na yun nung napili na si Maas na presidente. Remember na si Maas, official ng GC. Since the beginning, secretary siya ng General Conference. Bakit wala silang issue? Di ba? Hanggang dumating sa 1934, nung siya napili na presidente, napalitan si Otto Welp na ama ni William Welp at biyanan ni Drosler. No, father-in-law ni Drosler ito si Otto Welp. Ang nangyari ngayon, nagkaroon sila ng sama ng loob na napalitan si Otto Welp. Kaya, they start now. Gibuhay nila yung issue laban kay Maas. Nagkaroon sila ng hindi na pagkasundo hanggang sila po ay nagsimula na mag-rebelde against the General Conference leadership ni Maas. So, meron bang mga bagong doktrina yung American Union of the IMS? Ang American Union, Against our... hindi nila tanggap yung principles of faith. Mayroon silang against, mayroon silang kwan doon. At Tutol. saka meron tayong dokumento na nagsabi na they are against about the 144,000 Yan, na ang patay ay hindi membro ng 144,000. 1,000.
Sila po ay relax a little bit about dress reform. Dress reform. At isa pa, yung marriage issue Issue, okay. na ang na-divorce ay Pwede. hindi na pwede mag-asawa ulit. Mm. So yun ang mga fundamental issues ng IMS North American Union. Mm. At isa pa, nag-rebuild sila sa General Conference. Conference. Ano po nangyari ngayon sa 1948? Sa 1948, nagdesisyon kasi first reorganization meeting no sa 1948. Yun ang unang meeting since the war, since na-dissolve. Walang meeting nangyari, delegation. So 1948 yun ang reorganization meeting. Itong American Union dahil nag-rebuild din na sila, wala silang delegado nga gipadala. Hindi sila nag-attend no doon sa 1948 delegation session. Now, ang mga delegado in 1948 nag-decide na itong IMS, American Union, ay isettle itong problema nila. So, nagdeliga sila ng mga tao na magpunta doon upang isettle itong problema. And they consider their case as rebellion. Mayroon talaga sa minutes nakalagay na yung ginawa ng IMS, American Union, is rebellion. So, in 1949, pumunta si Nicolisi at saka si Cusel to settle the problem. Ay nanatili silang nagrebelde. So, they were dissolved in 1949. At saka, gidisfellowship ito sila si Dorsler at saka si Welt at yung iba pang mga leaders na kasama nila, they were disfellowship and discharged from the ministry. Ibig sabihin, sa panahon na yan, hindi na sila konektado sa Seventh Adventist Reform Movement General Conference. Meron akong tanong dito, Parang Solomon. Meron bang GC resolution na i-dissolve ang grupo ng International Missionary Society of Seventh Adventist Reform Movement American Union? No? Meron bang resolution ng Delegates. in 1948? Mayroon, no? Sa March 4, 1949. Sabi dito, the North American Union was dissolved by the General Conference. Oh, itong sabi no, dito sa sulat no, na pirmado ni Cusel at pirmado ni Nicolisi. No, rebellious people have no more legal rights to further use the name International Missionary Society of Seventh-day Adventist Reform Movement. So, meron bang resolution sa mga delegado? Mismo ang mga delegado ang nag-decide na dapat i-dissolve ang... Oh, mayroon. Pirmado, no? Pirmado ng mga delegado sa North American Union. Delegates from the East and West delegates. Nandito ang mga pirma, no? Daming mga nagpirma. Sabi, A.W. Dorsler and W. Welt were discharged and disfellowship because of rebellion. So, sila ang nag-recommend. Oh, itong Sila mga ang nag-decide na i-dissolve ang American Union. IMS American Union. Oh. Okay, ang tanong ko dito, totoo ba na gawa-gawa lang ito ni Nicolisi? Ay napakalinaw na hindi totoo. Iyan ay isang twist, yung pagbaliktad no, sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, it was decided in the General Conference Delegation Session na sila ay rebellion. So, ibig sabihin, ang nag-recommend for disfellowshipment, ang nag-recommend na mag-dissolve o ma-dissolve ang IMS North American Union ay ang mga delegado. Delegado, General Conference, delegates, In session. In session, then gimitingan din sa North American Union, nandito yung mga pirma, then i-execute ni Cusel at saka ni Nicolisi. So, ibig sabihin, ang nag-disfellowship, ang nag-dissolve ng North American Union of the IMS ay hindi si Nicolisi. Nicolisi lang. Oh, hindi. Kaya yun, misconception yan. Isang misconception pa rin yan. Misconception, malaki. Nagawa-gawa lang ni Nicolisi. Mali. Meron ba tayong supporter nga si Brother Cusel ay kumakampi kay Brother Nicolisi sa nangyari doon sa 1948 ayon sa pag-dissolve? Kasi inatake ng IMS North American Union si Nicolisi. Oh, mayroon. Kumakampi ba si Brother Cusel? Mayroon talagang appreciation nga ginawa si si Cusel. Sabi ni Cusel dito, ito ay sulat niya April 18, 1949. No?
10 days after na narehistro ang General Conference, itong circular niya, sabi niya, after all that has been said, I cannot fail to mention a word concerning our dear brother and sister Nicolisi. I do this because the former brethren in Denver have done all they could in letters and circulars to destroy the good name of this brother and sister in a most unchristian and slanderous way. By this, they wish to rob God's work and the leading brethren of the confidence of their members. Brother and sister Nicolisi have had great conflicts here. They did not fight for their own, but for the sake of God's work. The Lord helped them wonderfully. It was no small matter to withstand our former leading brethren who know how to turn everything and twist it to suit themselves and to draw others to account for this rebellion. Brother and sister Nicolisi were just the right instruments in God's hands to withstand the terrible attack from the brethren of Denver, who were developing into the worst enemies and to save what could be saved. So, sino ang nagsulat sa sulat na ito? Si Kusil ang nagsulat nito eh. May pirma nito. Okay, so ibig sabihin, ito po'y, ang sulat na ito ay may akda ay si Kusil. Brother Kusil. Brother Kusil. So, ibig sabihin na hindi talaga, Hindi to make to. a recap, hindi talaga gawa-gawa lang ni Brother Nicolisi ang pag-dissolve ng North American Union Oo. of the IMS. At saka, hindi rin sila nag-isa ang nag-disfellowship. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, para sa ating pagtatapos, ating hilingan si Brother Rolly Dumagit para sa ating closing prayer. Gracious loving Father who art in heaven, we come unto you to thank you because you have given us the special privilege to study thy word, and we hope and pray that all those messages that we had presented will be a benefit to everyone that will listen to this presentation. We pray also that the hearts and the minds that listen to this video will be opened, and they will have the right understanding, and they will come to a wise decision to know what is truth. Thank you so much for answering our prayer. In the blessed name of Jesus we pray. Amen. Amen. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His words. We believe that time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within